pagod na siya, pagod ng ating Speaker of the House, na si Romualdez. Pero, naman ayaw niyang payagan. Di ba dapat panagutin na yan sa taong bayan? So dapat, yan ang ating panawagan, panagutin kung sino po yung mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Kung sino ang mastermind sa corruption? Una-una yung kaban ng taong bayan, para po sa servisyo yan, para sa atin. Sa healthcare, di ba? Instead na ang mga taong bayan ay tulungan. Alam naman natin na pag nagkakasakit tayo, halos sa mga tao hindi na alam kung saan kukuha. Ayan, sinupulong na tayo. Medyo malakas at babakiin na naman tayo. Kaya tingnan po natin. Ang sinasabi natin, yung healthcare na dapat maibigay sa taong bayan. Pagka nauusutan tayo, naghahanap tayo, nauutang tayo, para lang makalabas sa ospital. Tapos yung ating public transport, bilyon yan. Pinukurakot nila dito sa flood control. Kung inilagay na lang nila yan sa public transport. Araw-araw, maghahanap tayo kung saan tayo, paano tayo makakauwi, paano tayo makakapasok sa trabaho. Araw-araw po yan. Hindi na lang nila inisip na kailangan kahit pa paano yung nagbabayad ng buwis, dapat ginagawa nila yan, hindi nila nila sa public transport. At marami pang iba na pangangailangan ng taong bayan. Bilyon, trilyon ang ninanakaw nila. Sana pupunta mabuti. Sana ako napupunta rin sa maayos na paraan. Eh ang problema, nilalagay nila sa mga walang katuturan na mga sasakyan. Walang katuturan na mga bags, na mga branded bags, branded Hermes, kung ano-ano pa, di ba? So, masakit yun dahil tayo, habang nagsasakripisyo para maitawid natin ang ating pamilya, edukasyon, di ba? So, ano nangyayari? Wala eh. It's about time, kailangan tayong maningil. Ngayon, medyo disappointed din po ako sa mga ibang mga kasamahan natin. Dahil kasi maganda tayo nananawag na kung pwede samahan tayo para magkaroon tayo ng critical mass at kailangan magsalita tayo. Hindi po pwede na bahala na lang, sila na lang ang magsalita dyan sa lansangan. Hindi po pwede po yun. Kasi kailangan po natin ng boses sa lansangan. Eh kung hindi tayo lalabas, ang ibig sabihin nun, okay na lang tayo. Sige, gawin na lang nila, magnakaw na lang sila na magnakaw. Diba? Wala tayong pakailan. Hindi po pwede yun. Kailangan po ng critical mass. Kailangan nakisama kayo. Kailangan mag-voice out kayo. Kailangan lumabas kayo sa lansangan. Hindi po pwede yan. Dahil kung palalagpasin natin itong pagkakataon na ito, wala nang ibang pagkakataon kung hindi ngayon. Kaya lumabas na po kayo, voice out mo kasi merong pagbabago at meron po tayong chance na sa atin ang kapangyarihan. Wala sa kanila. Tayo lang ang nagluklok sa kanila. Naalala ko tuloy ating eleksyon. Tayo rin kasi naman na may problema, di ba? Tayo rin naman kasi ang bumoboto sa kanila. So ngayon, sa susunod na eleksyon, sana matuto na po tayo. Dahil kung sino yung binoboto natin, yun ang magnanakaw. Kaya kailangan, pag-isip-isipan nyo lang na yung iboboto natin, hindi magnanakaw. Alam naman na po natin na magnanakaw yung mga sino. Alam nyo na, magnanakaw, di ba? Ilang beses ang ginawa yan sa atin, bakit binoto nyo pa rin kasi. So, okay na yan. So, nananawagan po ako sa inyong lahat. Yung mga nandyan na nanonood neto, huwag naman po kayong kampante na nanonood lang. Lumabas po tayo sa lansangan and let's voice out. Dahil kung hindi
po malalagpasin natin itong pagkakataon na ito, tayo rin po ang magsasakripisyo. Yung buhay po natin ang isasakripisyo natin. So yun lang po. Maraming salamat po sa mga vloggers. Maraming salamat. At nandito kayo. Alam nyo, pangatlong araw na ito, yung mga vloggers po natin dito na natutulog. Talaga namang nagpapasalamat po kami sa inyo. Yun lang po. Maraming po salamat. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Ayan, si Vivian Reyes, hindi, walang focus sa mute. Hindi, nalalaot, hindi. Sige po, siya. Hindi na itong Congress, kasi 20 Congress na ngayon. 28 Congress. Dr. Edwin Morales. Erwin Morales. Okay, para Ah, Teacher ko, konti pa po na konti. Dito, konti pa po, Dok. Medyo may... Para marinig. Kilala mo na kayo, sir. Okay. So magandang hapon sa ating lahat. Umuulan man pero hindi nawawala ang init sa mga puso ng mga Pilipino. Ako si Dr. Edwin Morales. Tayo po ay doktor ng filosofiya sa pamahalaan. At tayo po ay kasapi ng Reforma Pilipinas. Andito po tayo kasama ng ating mga mamamayan, mga tumitindig at hindi naman makikinig lang sa inyong mga vlogs pero nag-aalab din ng mga damdamin. Tayo po ay nandito unang-una para kundinahin ang sistematikong pagnanakaw ng ating kaban ng yaman. At alam naman po natin kung sino mga magnanakaw na ito. Hindi naman po tayo bobo, tanga para hindi natin malaman. At tayo nga po ngayon ay nandito sa Ground Zero at kahapon nga po ay nabalitaan natin na sa pressure po na ginagawa ninyo. Salamat sa mga vloggers. No? Alam ko kahit wala tayong masyadong tao dito dahil umuulan, napakarami nating urgent. At pressure na po ang mga buhaya po sa loob ng House of Representatives at mukhang si Lolong ay bumigay na po. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng impormasyon na siya po ay magre-resign. This is a graceful exit kung tawagin natin. Hindi naman nagkaroon ng kudita. Hindi katulad sa Senado, talagang pwersahan. Dito binigyan ng framing pa na porket napapagod na siya, ayaw na niyang madamay yung reputasyon ng institusyon, kung kaya't siya na lang ay magre-resign. At sabi nga daw, mag-leave ka na lang, pero magre-resign na rin. At ngayon nga, malinaw na, kumpirmado na ng mga kasapi ng mismong House of Representatives na siya nga ay papalitan ng isa ding congressman, si Congressman D. ng Isabela. At sabi nga natin, para manalo tayo sa Sanggera, mananalo muna tayo sa napakaraming mga battles. And this is one battle that we've won. So maraming salamat sa suporta ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa mga vloggers na dito ngayon. Patuloy tayo. Nasa tama tayong side ng kasaysayan. Itong pagkakataon na to hindi natin dapat ma-miss out sapagkat pagdating ng araw, kung tayo'y tatanda, katulad ko, I was 16 noong 1986. Andun tayo sa EDSA. Noong 31 years old ako, nandun uli ako sa EDSA. At ngayon, sa pangatlong pagkakataon, isang pinakamalaking kontrobersya na talaga namang sabihin natin hindi naghahati kundi nag-iisa sa taong bayan. Sapagkat sawan-sawa na tayo. Katatapos pala ng eleksyon, alam natin na ginisi tayo sa sariling mantika.
Ang daming mga pera na lumabas, hindi gumastos sa mga politikong nakaupo. Ang ginamit ay pera ng pamahalaan. So ito ay classic na pagkikisa sa atin, sa ating mantika. At alam natin na hindi naman lahat ito ay talagang pondo na para sa atin, kundi ang mas malaki pa, yung trilyon na ginamit nila at nawala sa mga ghost projects at mga dispalinghado mga proyekto na tama na dapat ng mga proyekto na siyang magliligtas sa atin kapag tayo binabaha. Ang Pilipinas ay lumulubog, literally. Pero mayaman tayo, sir. Exactly. Kasi No? tayo eh. Sobrang yaman, no? Kaya lang, ang yaman natin, ang kumukuha lamang ay 10% to 15%. No? Mga oligarkiya sa business at oligarkiya sa ating politika. Kaya nga kung makikita ninyo, sukdulan na eh. Magkakapatid na ang nasa Senado. Sa 24 na senador, ilan ang magkakapatid? Isa. Alam nyo na kung sino. Isa uli at isa pa. At isa pa. Apat. Dalawa. 8. Kaya nang i-block ang confirmation ng isang treaty. Kasi kailangan mo 2/3. May 8 ka lang na umayaw, wala na tayong treaty. No? Ganyan kalakas ang dinastiya. At bakit sila naging dinastiya? Kung titingnan mo, ito rin yung mga may mga kamag-anak, mga magulang na naging politiko din. Ito na po. No? At tingnan natin ang ating mga businesses. Sinong may-ari? No? So, ekonomiya at ang ating politika, ito ay kontrolado na. No? Nangiilan na lang sa ating mga mamamayan na talaga namang pinagpala ng Diyos. Habang ang lahat ay sukdulan ng kahirapan. Parang ironic nga eh. Kung makikita ninyo, ito ang sentro ng kapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan, sabi nga, who holds the gold, holds that power. Nasaan ba ang pera? Sino ba ang nagkokontrol ng budget? Di ba ito? According to our Constitution, lahat ng pananalapi ang magdidesisyon muna sa ating bicameral Congress ay ang House of Representatives. Dito, inuuna, pinipresenta kung ano ang mga programa para sa ating maliliit na kababayan na katulad natin. Pero, alam po ninyo, nandito tayo, pangatlong araw na natin ito. Hahakbang lang po kayo, nandiyan ang squatter. Hahakbang lang po kayo dyan. Ang ganda nito, sa likod nito, squatter. Hahakbang kayo dun. Payata si squatter. Hindi ba't napaka-erroneous na ang isang batasang pambansa na dito pinapantay ang lahat ng proyekto, pulisiya at programa para sa kapakanan ng taong bayan at pag-unlad, ang nakapalibot sa kanya panay may hirap. Hindi ba sila nahihiya niyan? Ang pinagtataka ko lang, bakit ang mga taga-batasan hindi lumalabas? Bakit hindi sila sumasama? Ba't kailangan pa nakatulad ng taga Rizal ang pupunta dito para tumayo? At kayo, ay hindi naman taga dito. Sila yung unang ini-insulto dito. Ang Quezon City, ang unang ini-insulto dito. Kasama na ang ating mga kababayan naghihirap. Habang sila, pinangalandakan ng mga anak, imagine mo, di ba? Mayroon kang bill na 121,000, ilalabas mo isang bungkus na pera, 1 million, tapos magtatawanan pa kayo. Maghula-hulaan, laro ng mga nepo. 175,000 na bill. So, hula-hulaan. Apat ng mga tao, 175. Hindi ba? Sobrang sukdulan na to. So, parang ginagago na talaga tayo. Samantalang ang iba, naglalakad, namumulot ng plastic, binabaha, walang makain, ni walang bahay, ni walang pabahay. At ang ating mga tsuper, talagang pinapabayaan na lamang, pinipwersa pa yung mga nasa gobyerno na kailangan palitan yung luma nila na pinagkakakitaan nila. Ano pa po? Ano pa ang mabuti sa bansa na ito? Ang mabuti sa bansa na ito, may mga tao tayong napaka-resilient. Mga taong sobrang malapit sa Diyos. Mga taong sobra ang pagiging makakalimutin, no? At pagiging mabait. Well, anyway, siguro, dahil Kristiyano tayong natitira dito sa Southeast Asia, sinasabi nga po, blessed are the poor, for they will inherit the kingdom of heaven. Kaya po siguro minarapat na tayo maging mahirap kasi ang gusto natin, manahin natin
yung kayamanan. Pero sa tingin ko po, hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Kagustuhan ito ng demonyo na siya nagkokontrol ng mga pera, programa, ng pagunlad at para tulayan ang ating magandang buhay bilang Pilipinas na mayaman at Pilipinong magagaling. Kaya ito po ang ilalaban natin ngayon. Hindi po bukas, hindi po sa susunod na taon, kailangan po natin ngayon magkaisa. Paunti-unti po, meron tayong giyera dito. Hindi ito po giyera na dapat lumanak ang dugo, kundi palitan po natin ang sistema. Alam po ninyo, kanina nag-vlog ako. Ang vlog ko po ay tungkol naman hindi lang sa national. No, dapat tingnan din natin yung local government units. Alam niyo po ba na ang share sa NTA, wala pa po kasama yung kinikita nila sa korupsyon din sa local government, ay 1.034 trillion. At sa SK pa lang po, yung 10% na share ng SK sa lahat ng 42,185 barangay ay amounting to 20 billion. Imagine mo yung 20 billion. No? Sa SK, na wala namang ginawa. Sa SK pa lang yun, 20 billion. Kayo po ba may nararamdaman sa SK? O puro mga basketball na hindi natutuloy, imbes sa basketball, nagiging boxing kasi niluto, etc. So, ano ho nakikita natin na kinabukasan ng bansang ito? Kung ang mga bata, mga SK, na kung saan lahat sila ay tuta pala, bata pa lang tuta na ng mga politiko. Ang mga mentor ng mga to, ang alam ituro muna ay komisyon. 20% pinag-uusapan, 30% pinag-uusapan, SOP daw. Ano tong SOP na to? Is this the kind of the future leaders? Kung ngayon, maaaring hindi naging SK pa itong mga karamihan dito matatanda eh. Paano kung yung mga SK generation na ang alam ay SOP, ang siyang mamuno sa ating bayan? Ano kaya ang mapupuntahan natin? So ito po yung ating panawagan. Ang problema po ay sistema. Ito po ay magpapatuloy kung hindi natin ito tutuldukan. At siguro tama na, nakakapagod na yung people power. Pinakahuli na siguro ito, sir. Di ba? Na dapat tuldukan na natin ito. Dapat sama-sama na tayo. Dapat sabihin natin, pagkatapos nito, hindi lang ito changes ng musical chair, hindi ito larong trip to Jerusalem na mag-aagawan tayo, pagtigil ng tugtog, mag-aagawan tayo ng mga upuan. At kung sino mauna na maupo, kanya na yung upuan. Pero walang magbabago. Kaya nga natutuwa ako na nandito yung mga retired generals. Yung ating mga retired generals, wala na, nakuha na nila yung kanilang apex at they are honorable people and they are gentlemen. At sa tingin ko, sa ating panahon, walang politiko na nakikita ko na pag-unite ng ating bayan. Kung kaya sa akin, mas favor ako na kung magbabago man ang sistema, ang unang maging manungkulan ay ang mga general na mga retired rather than these politicians. So,